Meron pa ako ditong BMS tsaka active balancer. Yung pong wire na yan na ito ay pinutol ko galing po sa active balancer ko. Medyo makapal po kasi kaya ito na lang po ang ikakabit ko sa BMS. Ito po, inalisan ko ng balat yung dulo ng wire para mamaya lalagyan ko po siya ng lead para ihinang sa battery. Ito naman guys yung active balancer. Ganyan po siya. Tatanggalan ko lang din po ng dulo para lagyan ko po ng lead. Ngayon naman lalagyan ko na po siya ng lead, yung mga dulo niya. Ngayon naman guys, kakabit ko naman ngayon yung main negative niya. Tapos susunod ko po dito yung B1. Ganyan po siya, sinasabay ko na po yung para sa active balancer. Pinagsabay ko na po yung BMS tsaka yung active balancer. Ayan guys, lalagyan ko naman siya ng hinang para pag ano ko na po yung wire, ihinang ko para madali po siya ikabit. Ito na po yung B1 niya. Lalagyan ko po uli ng hinang para madali ko po maikabit yung para sa B2. Ito po, ikakabit ko na po yung B2 nya. Sunod-sunod lang po yan pag magkakabit po kayo ng BMS tsaka active balancer. Pagsabayin nyo na po yung wire nya pag hihinang nyo po siya. Nalimutan ko pala lagyan ng tape yung mga dulo nito. Baka mag short, talagyan ko muna ng mga tape yung dulo para baka magdikit-dikit po kasi.
Ito naman po yung para sa battery. Nalagyan ko rin po siya ng hinang para pag ikakabit ko po ulit yung para sa battery ng BMS tsaka active balancer, madali na po. Ito po, ihinang ko na po yung para sa battery nya, battery. Tapos ito na po yung pinaka last nya, yung main positive. Ngayon naman guys, titest ko naman kung tama po yung pagkakabit ko ng wire nya magkasunod-sunod. Pag magte-test po tayo, lagi po natin unahin yung negative nya, sunod-sunod po yan, B1, B2, B3, yun, pinakalas nya 13 volts po yan, 6 volts, 10 volts, 13 volts. Okay po siya, tama po yung pagka-wiring ko. Guys, ihinang ko naman siya sa BMS. Itong itim na ito para po sa main battery negative. Doon ko po siya ihinang. Meron po siya nakalagay na B-. Yan. Yan, dito po siya. Yan po, B- po nakalagay. Yung kulay itim. Dito na po ako kumukuha ng linya niya sa active balancer para hindi po ako malito. Yan po yung B1. Kasi isa lang naman po linya nila. Yan ko po yun yung B1. May nakalagay po dyan sa BMS na B1. Tapos susunod ko naman po yung B3. Ay, B2 pala, B2, sorry. B2 muna, B2. May nakalagay po sa BMS na B2. Yan. Yan po yung B2 nya. Ito naman po yun para sa B3 nya. Pasensya na kayo guys. Ang iksi na kasi ng wire, di ko na lang paano ko hihinan. Ay, dumikit pa. Short pa. Ito guys, nakuha ko na guys, may hihinan ko rin siya. Tapos ito naman po yung pinakalas niya, yung main positive. Doon ko po siya ilalagay sa B+. May B+ po nakalagay dyan sa BMS. Yan po yung pang 5. B+. Ganun din po yan sa battery, pagkahinang niya, sunod-sunod lang din po yan. Basta unahin lang po natin lagi ay B negative. Tinatry ko po kung may shorted, kung may init yung kanyang resistance.
Wala naman po, okay naman po siya. Meron naman sana ito gaya din po sa active balancer ko. Yan, maliliit po kasi yung wire nya, kaya pinutol ko na lang po sa active balancer ko. Kaya yun na lang po yung kinabit ko sa BMS. Ngayon ititest ko naman po siya kung tama po yung wiring ko. Yan po siya. Nagulo ko yata yung tester ko. Taas 4.5 galawin ko nga. Hindi accurate itong tester ko eh. Ito na po siya. 6 volts. 10 volts. 13.58. Okay naman po siya. Tama naman po yung kanyang pagkakabit. Ngayon tatry po natin yung para sa output at input nya para pagkabit sa ECC natin. Tama naman po siya. Yan po yung para sa output at input nya na kinakabit sa ECC. Ngayon naman guys, kakabit ko naman yung active balancer. Yan. May ilaw po yan guys. Yung pag umilaw po yan, okay po siya. Yan. Tama naman po yung wiring ko guys. Titest ko naman yung battery. Parehas lang po kanina. Parehas lang naman po 13.58. Okay po siya. Kinuha ko po ulit kung tam. Wala naman pong umiinit sa BMS ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood nyo.